Praise the Lord. Sa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Yung malakas na malakas po, yun ang po ba ang the best natin para sa Diyos? Yan. Lahat nga nang umiibig, sumigaw ng hallelujah! Yan. Buhay na buhay ang bawat isa sa atin pagkausapang pag-ibig. Amen? At Happy Hearts Day po sa ating lahat, maging sa ating mga spiritual family online, ating mga online worshiper na patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa ating mga online services dito po sa CSF Hulugan Church. Ano, pagka nga po larangan ng pag-ibig, marami sa ating nang nakaka-relate, naiintindihan at nakikisimpatiya pagdating unang usapang pag-ibig. Amen? At ang lahat ay nakaranas na umibig at naranasan din na ibigin. At pagdating sa usapang pag-ibig, hindi mahalaga ang kasarian, hindi mahalaga minsan ang katayuan, ang itsura, ang kulay, ang taas, ang tindig. Ang mahalaga, nakahuhulog ka monthly. Parang hindi kayo natawa sa joke. Sabi na nga ba, pangit na joke yan. Amen? Kung wala kayong swerte sa pag-ibig at hindi mo pa nararamdaman ang iyong pag-ibig, baka subukan mo naman sa SSS at PhilHealth. Baka kayo po ay hindi nakakahulog, nakakakontribusyon sa ating mga government, ano po ba tawag dito? Mga benefits na ating nga pong kailangan hulugan at bayaran. At pagdating nga po sa usapang pag-ibig, marami po talaga ang umaasa, nagtitiwala at higit sa lahat, nagkakaroon ng pagkatakot at pangamba. Sabi nga nila, ano ba ang mas nakakatakot? Ang Friday the 13? O wala kang kadate kahapon, February 14? O wala kang sahod ngayon, 15? Dahil linggo. Ano mas nakakatakot? Pero nakita ko sa Bible na mas nakakatakot pala sa isang tao ang maranasan ang buhay na hindi pinangarap ng Diyos. Yung nakakatakot na wala kang malalim at pagkakilala sa ating Diyos at higit sa lahat, wala kang kaligtasan na natamo o matatamo buhat sa ating Diyos. Amen? At yan nga po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Kung kayo po may Biblia, makibukas po kayo sa akin na tayo tumayo. Sa Luke chapter 12 verses 16 to 21. Luke chapter 12 verses 16 to 21 na ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukurin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na ipagigiba ko na ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpapahinga ka na lamang kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, huwag kang maging hangal. Ayan, sabi ng Panginoon, sa gabi ring ito, babawian ka ng buhay, kanino ka ngayon ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Good lesson from bad example. Good lesson from bad example. Let's bow our head before the Lord. Hallelujah. We glorify your name, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na kami ay makalapit, makadulog, at manatili sa iyong presensya sa umagang ito upang higit ka namin maintindihan, maunawaan ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kaliwanagang karunungan at siya nga pong magdadirect at magmunguna sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kaya sa umagang ito, O Lord, we welcome your Holy Spirit, your anointing be with us, na ang iyong kapangyarihan, kaluwalhatian lamang ang aming nga pong maranasan.
ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita. Gamitin mo lamang ako bilang iyong nga pong tungtungan ng mga iyong paa at instrumento sa umagang ito upang ang bawat isa sa amin ay patuloy kang maranasan, makita at makausap sa umagang ito, O Lord. Ang iyong mga salitaan siya namin magiging tanglaw sa umagang ito, O Diyos, upang mas maunawaan namin at maintindihan ang kalooban mo at layunin mo sa bawat Kristiyano na narito on-site and online na nakikinig. Patuloy, O Lord, na maging kagamit-gamit ang iyong mga salita sa aming buhay, sa pang-araw-araw na pamumuhay at paglakad na naayon sa iyong kalooban. Kaya, O Lord, sa iyo muna po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at ang gawain ito, pagpalain mo upang maging pagpapala kami sa lahat ng naaabot at nakaririnig ng salitang aming pag-aaralan sa umagang ito. At let your will, your way, in your wisdom will be done in this morning. In Jesus we pray. Amen and amen. Yung palakpak po para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Medyo lumalamig po ang panahon natin ngayon, kaya kailangan lagi nating nag-exercise na lumakas yung ating immune system. Marami po tayo mga ubod, sipon, pangangati na lalamunan, dala nga po ng malamig na panahon. Kaya kailangan lagi tayong physically fit. Kailangan nag-exercise, nagpapapawis, nagbibilad sa arawan, o namang mga activities na makatutulong sa ating physical. Amen? At ito nga po sa tekstong ating binasa, hindi may tatanggi ang lalaking nabanggit sa kwento ay masipag, matalino, matiyaga at maabilidad. Hindi rin may pag-aalinlangan na ang kaniyang pag-unlad ay nanggaling sa mabuting kaparaanan. Ngunit ano ang naging pagkakamali ng lalaking ito? Bakit natapos ang kanyang buhay sa malungkot na kaparaanan? Na maaring hindi po ito nanaisin ng bawat isa sa atin kung tayo po ay mayroong isang pagkaunawa at pagkakilala sa ating Diyos. Good lesson from bad example. Ito isang talinghaga, parabola na binigyan ng kwento ng ating Panginoon upang sa bawat isang nagmambabasa at nakikinig ay may matututunan. Say amen sa mga may natututunan sa salita ng Diyos. At sa mga nakararanas ng mga pangako na buhat sa kanyang biyaya sa ating lahat. At dito nga po, may mga lesson na tayong matututunan from a bad example. Bakit po naging bad example ang taong ito? Sapagkat mayroon siyang mga bagay na natamasa sa mundong ito na kanyang pinagsumikapan, pinagtiyagaan, pinaghirapan, pinagplanuhan, subalit naging bad example siya dahil meron siyang mga bagay na nakaligtaan at meron din siyang mga bagay na ginawa na hindi nakalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya tingnan mo nga yung iyong katabi. Mukha ba siyang good, pero bad example? Tingnan nyo nga po. Mukhang good na good ba siya, pero bad example? Sabi mo, hindi ikaw yon. Hindi tayo yon. Amen? Kailangan ng mabuting Kristiyano, mabuting katiwala. Amen? Ayan. At dapat tayong lahat na bawat Kristiyano ay nakikisa sa gawain ng Panginoon, hindi katulad nitong text ng ating pag-aaralan. What lesson we can learn from bad example? First, sa verse 16 and 17, the blessing and the temptation. Ano po ang natin makita sa verse 16 and verse 17? Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman rin ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Abundant harvest. The manland produced well, which is the blessing from God. Nakatanggap siya, nakareceive siya ng mga pagpapala buhat sa ating Diyos. Say amen sa mga nakakatanggap ng pagpapala buhat sa ating Diyos. But on the problem of abundance, success, and wealth can bring the temptation to rely on himself rather than God. Sometimes nangyayari po ito sa atin. Na kapag tayo nakatanggap ng pagpapala buhat sa Diyos, okay lang na ikay matuwa, masiyahan, mag-enjoy sa mga pagpapalang natanggap mo, subalit wag po natin kaliligtaan na papurihan at pasalamatan ng ating Diyos. Amen? Kanina nga lamang po, pagpasok ko pa lang, ako'y mangayak-ngayak. Ako pinananahimik at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At pagpasok at pagkamay sa akin, ay meron pong isang sobre at sabi niya, ano ito?
blessing ko para sa iyo. Ako'y mangiyak-iyak sa pagnasabi ko, praise the Lord. Hindi ko man po inaasahan, hindi ko po hinihingi, subalit ang blessing na ito'y buhat sa Diyos. Hindi ito para sa akin, pero pinagkaloob ng Diyos para sa akin. Nasabi nga po dito, success and wealth can bring the temptation to rely on self rather than God. Na sometimes nalulunod tayo sa karangyaan, sa ating nga pong kalalagayan, sa ating nga pong mga estado sa buhay, nakakaligtaan na natin ang magpurit sumamba sa Diyos. At sometimes naliligaw pa tayo ng landas. Na sometimes iniisip natin dahil ito sa ating kalakasan, dahil sa ating karunungan, dahil sa ating pagsusumikap, dahil sa ating pagtitiyaga, dahil sa lahat ng sacrifices na ating ginawa, kaya tayo nakararanas ng mabubuting bagay sa ating sarili, para sa ating pamilya, at higit sa lahat, para sa ating Diyos dapat. Amen? Nakakalimutan natin, katulad ng lalaking ito, tuwan-tuwa siya, nagkaroon siya ng self-centered thinking. Sabi po nito, makikita natin, na 6 na beses niyang sinabi ang I, at 5 times niyang sinabi ang my. I am, my, mine, and for me. In this former monologue, he recognized no one else, not even God, in his success. Na wala siyang nakita kundi yung kanyang sarili. Ang lahat ng katangian na nasa kanya at ang lahat ng naabot niya, wala siyang nabanggit ni isa na kahit na taong tumulong sa kanya, nagpaaral sa kanya, nagpalaki sa kanya, mga taong kasama niya habang siya ay nagtatrabaho, mga taong sumuporta, nagtiwala sa kanya, at higit sa lahat, ang Panginoon na nag-direct ng mga visions, mga plans, at mga pangako ng ating Panginoon sa bawat Kristiyano na nagtitiwala at nananampalataya sa kanyang mga salita. Hindi niya nabanggit ang Panginoon sa kanyang mga plano. Say amen sa mga taong naghahangad ng ganito. Wala, di po ba? Pero ang nais natin, dapat lagi nating isasama ang Diyos. Katulad ng sinabi ni Kuya Andrew. Nasaan ang Diyos sa iyong mga plano? Nasaan ang Diyos sa iyong pag-ibig? Nasaan ang Diyos sa iyong para sa iyong pamilya? Nasaan ang Diyos sa iyong mga negosyo at mga layunin, sa iyong ministry? Nasaan ang Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong mga kaibigan? Nasaan ang Diyos? Nasaan? Sabi nga po ng 2 Timothy, o pangalawang Timoteo 3 verses 1 to 5, na nito ang ating laging pong tandaan, na ito ay isa nga pong propesiya, na sabi po ni Apostol Paul kay Timoteo, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pera? Tingnan mo yung katabi mo, money maker, pwede, amen? 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 Money maker po, hindi po mukhang pera, amen? Sabi mo ito, mga taong sakim sa salapi, mayabang. Tingnan mo, mukha bang mayabang yan? Mayaman, amen. Mapagmataas. Ayan, lagi na lang tiger look, straightforward, wala nang nakikita sa baba. Mapanlait. Napakarami pong makikita dito. Masuwayin sa magulang. Mga anak. Ayan, nawala na ang mga anak. Nawala na po rito yung mga kabataan. Masuwayin sa magulang. Walang utang na loob. Baka nasa labas. At hindi makadiyos. Wala silang pagmamahal sa kapwa. Ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa lumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinakita nilang makadiyos sila, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga ganito. Dahil ang nakalulungkot sa panahon po natin ngayon, sa Gen Z, generation, ang mga kabataan po ngayon lumalaking makasarili, lumalaking self-centered,
lumalaking malayo ang loob sa kanilang mga magulang, at higit sa lahat, walang pagkakilala sa ating Panginoon. Nakalulungkot, kailan lang ay ating nabalitaan ang isang pangyayari na isang kabataan na naman ang binawian ng buhay, na hindi malaman ng rason dahil hindi nila nakita, naintindihan, naunawaan kung meron siyang emotional depression. Dahil marami pong magulang ngayon ang sobrang pagmamahal sa kanilang mga anak to provide everything they need, but they forgot the one thing that's important, the relationship between child and father loves and mother loves. The relationship between inside the family na maaaring nakakaligtaan. Hindi ko po hinahatulan ang pamilya pong ito. Pero minsan, akala ng mga magulang okay yung mga anak po natin. Pero deep inside, sugat na pala sila. May pinagdadaanan. Tapos daw mo lang malalaman, ang bait niya pala. Marami siyang pangarap. Mabuti po siyang bata. Alam, sino po nakapanood online? Pero di ko po napanood po yun. Nabasa ko lang sa mga comment. Dahil nakakalungkot na ito isang tanda ng mga huling araw sa mga kabataan ngayon. Sorry to say, sad to say. Dahil sa ating mga nangyayari na gaganap sa ating nga pong kapaligiran, marami sa atin ang naaakay. Kaya nga pong paalala sa atin sa Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world. Dapat tayo mga Kristiyano ang laging nakaka-influence sa mga kabataan. At sa mga kananayan na naririto, tayo maging asin at ilaw ng ating tahanan, maging ng ating mga kapitbahay at mga taong nakakilala sa atin, na makita ang Diyos sa ating buhay. Parang humunti na ang amen, ha? At natutuwa nga po ako minsan sa kwento ng tiyuhin ko kahapon lamang. At sabi sa akin na bago siya umuwi, ay may nakausap po daw siya dito sa church. Sabi niya, may nakausap ako rito ang babae. Sabi niya, may nagsabi doon, may nagsalita sa akin babae sa church. Sabi niya, pastora ata yun. Tsaka yung asawa ng isang pastor. Sabi ko, sino po yun? Yung medyo sexy at medyo chubby. Si Nanay Linda yun. Sabi niya, ganun ba? Kapatiran po namin sa church. Akala ko pastor yun at pastora. Tita niyo po yung tiyuhin ko, nakikita yung ganung bagay. Kaya dapat nakikita sa atin, amen? Kung ano yung ating head pastors o ating bishop, nakikita din natin sa ating buhay, yung pagiging pastors, hindi lang kami mga tumatayo, kundi sa ating sarili, amen? Kahit hindi po hindi nila nakikilala ang mga workers, pero nakikita sa ating buhay si Kristo. Amen? Hindi yung Kristo ng sabungan. Yung tunay na buhay at Diyos. Yung nakikita sa atin. Amen? Huwag nating hayaan na tayong lahat ay mamuhay sa mundong ito na katulad ng pamumuhay ng walang pagkatakot sa ating Diyos. Amen? At ang pangalawa, the false security of materialism. Sabi po sa verse 18 to and 19. Ang sabi po dito, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malaki doon. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong ipon para sa mahabang panahon, kaya magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpapakasaya. Hindi po masama na maranasan natin ang pagpapala, ang blessing, ang kalusugan at karunungan, kaalaman, mga talents and gift na buhat sa ating Diyos. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Yan ang magandang plano ng Panginoon sa atin. Na tayong lahat ay maging ulo at hindi maging buntot, at He will bless every little work of our hand. Iyan ang plano ng Diyos. Na tayo pasaganain, pagyamanin ang mga resources na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Subalit ang pagkakamali, there's a false security of materialism. Ano po ang kanyang unang naisip? Building a bigger barn. Sabi niya, magpapalaki ako ng aking bahay. Magpapalaki ako ng aking negosyo. Magpapataas ako ng aking bakod.
nakatanggap ng blessing at pagpapala. Magpaparelax muna ako para date bukas. Naka-receive ng blessing. Magpapabotox. Magpapalipo. Pupunta kay Dr. Kalayan, kay Ricky Bello. Ito ay isa lamang pong ilustrasyon. The big burn o building bigger burn. Na yung mga pagpapalang kanyang natanggap, meron siyang pinaglaanan para sa kanyang sarili. Sabi mo sa katabi, kapatid, huwag kang sakim ha. Sabi mo naman, kapatid, kami sa kaliwa, kapatid, huwag kang maging sakim. Huwag kang maging hangal. Huwag kang maging mangmang. Dahil akala niya, kapag marami na siyang ari-arian, naabot niya na mga pagpapala sa kanyang buhay. Ang ganda ng plano niya. Sabi niya, magre-relax na lang ako. Kakain na lang ako, iinom na lang ako. Magiging masaya na ako sa aking buhay. Magtutur na lang ako, pupunta ako sa Boracay. Pupunta ako sa El Nido. Pupunta ako sa iba't ibang bansa. Magbe-vacation ako doon. Dahil marami na akong ari-arian, marami na akong pera. Marami na akong bank account. Marami ng zero, numbers. Ano pa nga hanapin ko? Ano pa ang aking gagawin sa aking pera? Napakaganda gantong problema. Kaya lang ang problema, para sa kanyang sarili lamang. Para inilaan niya ang lahat ng pagpapala buhat sa Diyos. Ito ay para lamang sa kanyang sarili. The illusion of time, sabi po sa nakita po natin, thinking you have enough good laid up for many years. Ito yung kanya nga pong iniisip. Ito ang kanyang pumasok sa kanyang pag-iisip. Kaya mga kapatid, dapat kinokontrol natin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi ka magbabasa ng Diyos, ang salita ng Diyos, kusayang mag-iisip para sa iyo na makagagawa ka ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Diyos. Nakakala niya lahat ng bagay na kanyang natanggap ay okay na para sa kanya. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Hangal sa gabing ito. Babawi ang nakita ng iyong buhay. Sabi mo, huwag kang hangal ha. Sabi mo, kapatid, huwag kang hangal. Kaya nga po sabi ng James chapter 4 verse 13 to 16, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon, bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, maghahanap buhay at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang bukas ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin kung kalooban ng Panginoon at mabubuhay pa tayo. Ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang na kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Ang mapagmayabang daw ay masama. Wala naman po sigurong mayabang dito. Amen? Ayan. Mababait ang mga tao rito. Amen. At laging pinapupurihan at pinasasalamatan at tinataas ang Diyos sa kanyang buhay. Na inaamin natin na part of Him, we can do nothing. Lang lahat ng bagay ay nagmula sa ating Diyos. Yan dapat mo lagi ang ating kaisipan ng lahat ng ating natatanggap, lahat ng talento, karunungan at kaalaman ay buhat sa ating Diyos. At pagka yun ay pinagkaloob natin at ibinalik natin sa Diyos, mag-e-expand pa po yan. Magle-level up pa yan. Mas magpapalain ka pa ng Diyos kapag siya ang lagi nating inuuna at iniisip. Hindi katulad ng lalaking ito. Wala siyang iniisip kundi ang kanyang sarili. Siguro iniisip niya rin, mayaman ako, pogi pa ako, matikas. Wow, ang ganda-ganda, ang haba ng hair. Ang gandang kilay. Wow! Wala naman pong masama kung yun ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, mga personalidad. Pero ang nakalulungkot is starving the soul. Napaghandaan niya ang kanyang physical, ngunit hindi niya napaghandaan ang kanyang kaluluwa.
The man planned to eat, drink, and be merry, but ignored the needs of his soul and his duty to others. Wala siyang pakialam sa iba. Sa mga kapatid, pag malasakitan mo, ang magulang mo, ang kapatid mo, ang kaibigan mo, ang kaklasmate mo, at ang ibang tao. Amen? Dahil marami siyang magandang plano para sa sarili, ngunit wala siyang plano para sa kanyang sa kanyang pakikipagkapwa-tao. Mahalaga ang mahalin natin ang sarili, katulad ng sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 22 verse 39, ibigin mo ang iyong sarili, o ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Subalit ang taong ito, sobrang-sobra ang pagmamahal sa sarili. Sobrang sakim. In other words, madamot. Mga kapatid, madamot ka ba? Mukha ba siyang madamot? Tingnan mo nga kung mukha siyang madamot. Mukha ba siyang sakim? Ang anak ng Diyos giver! Amen! Lahat tayo mapagbigay. Ang nakalulungkot nito, nasa kanya na ang kayamanang karangyaan at maaring sikat na siya sa mga bagay na kanyang natanggap sa buhay. Subalit nakaligtaan niya ang higit na mas mahalaga. Ang buhay na ganap at kasiyasiya at kalugod-lugod sa ating Diyos. At ang pangatlo, the verdict of true wisdom. What is the verdict? Means, ano ang hatol ng karunungan sa Kanya? Ang sabi po ng Panginoon sa verse 20, ngunit sinabi sa Kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, babawian ka na ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili. Isang napakasakit na katotohanan. Na tayo lang sa mundong ito na walang dala, aalis tayo sa mundong itong wala ring dala-dala. Amen? God called a fool by God, not because he was rich, but because he was not rich toward God. Mayaman siya sa mga material na bagay, subalit sila ay dukha sa karunungan, kaalaman at sa mga pangako ng Diyos. A fool person who act without wisdom, lack of good judgment, or easily deceived. Ito daw yung mga taong fool, sabi ng Webster. Mga taong kumikilos, gumagawa ng lack of wisdom, walang karunungan. Lack of good judgment, madali makapaghumatol, manlait, mapanira, at madaling maloloko. Madaling maniwala sa mga posts, lalo po ngayon. Doon sa atin pong mga may edad po ngayon, meron po tinatawag po tayong AI. Akala nila totoong nangyayari at naganap. Yung mga nagpo-post na mga influencer at mga content creator, marami na pong lumalabas na sila po'y gumagawa lang na parang sarili na nila o sila yung nagdadirect ng mga movie. Nakala nila totoo. Nagpapalo tayo dito pagka nagkakaroon ng mga money hunter, nagbibigay ng 50,000, 100,000, may iPad, may iPhone. Pero lahat po yan scripted. Kaya ganun daw yung madaling mga maniwala. Pero hindi ikaw yung kapatid. Ay mga kapatid. Hindi ikaw yun, ha? Hindi ka madaling maloko. Amen? O hindi ka hangal. Sapagkat ang sabi nga po ng mundong ito, the media called him success story. Sa bawat post, sa bawat share, akala nila ay kay success. Sa society called him a mover or shaker. His colleague called him the trailblazer. O siya yung nangunguna, siya yung namumuno, siya yung nag-akaangat sa karamihan. But God said to him, fool, hangal. Maaaring you can be a wise before man, but fool before God. You can be rich among men and poor toward God. You can be success with man and failure with God.
Na maaaring ngayon masaya ka, maaaring ngayon mayaman ka, maaaring ngayon matalino ka, maaaring ngayon malakas ka. Pero sa harap ng Diyos, we are nothing. Sa harap ng Diyos, baka laki lang tayo ng butil ng mustasa. The uncertainty of life, ang walang katiyakan, ang sabi po dito, this night your soul is required of you. Na ang lahat ng karangyaan, lahat ng karunungan at kalaman at talento na meron tayo, ay hindi mo na mapapakinabangan kung babawian na tayo ng buhay. At kukunin na lang may kapal ang ating kaluluwa, ang ating mga pinagpagalan, pinaghirapan, na dapat ay para sa atin ang lahat yan. Ang sabi ng Diyos, the vanity of your hoarding, o ang inyong pag-iimpok, ang pagpapahalaga, ay walang halaga. Meaningless, ang sabi ni Solomon, vanity, vanity. The vanity of hoarding, the realization that all accumulated wealth is left behind for someone else. Kaya yung kayamanan na nasa sayo, pag hindi ka naging mabuting katiwala, kukunin niya ng Diyos. Wala nag-say amen. O baka wala pa tayong kayamanan. Wala pa ba tayong kalakasan? Yung karunungan at kaalaman na dapat ating binibigay sa Diyos, yung talent and gift na magamit sa ating ministry, sa kalakasan, sa kayamanan, sa pagsuporta sa ating mga gawain, lalo ngayong darating na anniversary. Kung yan ay lagi mong itatago at iimpok, lalo yung mawawala sa iyo, kapatid. Salamat na sa sumuporta sa ating anniversary. Hindi ko po minamasama na huwag nating ilaanan ang ating future sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating ikabubuhay. Pero panghawakan natin yung pangako ng Diyos. He will supply our needs. Kaya kung hindi mo paniniwalaan ito, matatakot ka. Remember the parable of talent na binigyan ng 5, 3, isa. Anong ginawa ng isa? Mababasa natin sa Matthew chapter 25. Iisa na lang ang nasa kanya, itinago pa. Dahil madamot siya, dahil tamad siya, dahil hangal siya. Hindi niya ibinigay. Kaya sabi ng Panginoon, kung itinago mo sa bangko, baka may interest pa yan pagbalik ko. Yung perang nasa iyo, ipinunta mo ng SM. Nakita mo ang sapatos, nakita mo ang damit, nakita mo ang mga cosmetic para panghanda mo sa anniversary. Maganda kang tingnan, ang iyong damit na susuotin. Pero nakalulungkot, wala tayong kakainin. Ano yan? Tiis ganda? Maganda ka nga, wala naman tayong kakainin sa anniversary. Sorry to say and sad to say, Hindi ko po kayo pine-personal. Nagsasabi lang ng totoo. Dahil wala naman po tayong pagkukunan ng ganung yaman, kundi sa tulong-tulong ng bawat isa sa atin. Just imagine po ako po'y kasamang bumili ng bento box, 900 pieces. Tapos yun ay para lang sa isang person. Paano ko yung isang person kung kumain 3? Take out pang 2. Para doon sa mga pamilyang hindi nakarating. Di kulang yung 900 bento box. Meron nga tayong bento box, wala naman laman. Naiprobad na ang lagayan, pero ang Lord ang magsusupply. Sa pamamagitan mo, siyempre. Sa pamamagitan natin, amen? Sino ang tutulong? Sino ang makikisa? Huwag tayong maging hangal. Huwag po na nating intayin ng due date pa, 20, malayo pa. 15 na ngayon, may sahod na. Ibibigay na natin yung mamaya, amen? Wow, titignan nga natin kay Tita Richie. Kung makakabili na tayo ng mga ingredients natin para sa anniversary. Lalo wala naman pong gagamitin ng Panginoon, kundi ikaw at ako. Kaya kung hindi mo ibibigay sa Diyos, sabi ng Panginoon, ngayon din, hangal. Kukunin ko yan sa'yo. Kukunin niya ng Diyos. Sorry to say, sad to say. Yan po ang katotohanan. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos.
Binigyan ka para sa pagkakawang gawa, para suportahan ang ating gawain. Pero naghihintay ka lang at nakikiramdam. Kaya na nila yon. Sobra-sobra yon. Sapat pa yon. Nakita ko sa bulletin board, ang laki ng nakalikom last time. Kung hindi ka magbibigay, kukunin ng Lord yan, ibibigay doon sa mga giver. Yung nasa iyo, kukunin pa ng Diyos at idaragdag pa doon sa mga meron. Kaalam niyo po yung meron, hindi yan nauubusan. Bakit po? Kasi mapagbigay sila. Kaya sila lagi nagbibigay dahil padagdag ng padagdag ang ibinibigay ng Diyos. Hindi po tayo dito prosperity gospel. Sinasabi lang natin yung katotohanan. Na pag ikay patuloy nagbibigay, sumusuporta sa gawain ng Diyos, ang lahat niyan nagkakaroon ng kabuluhan. Ang lahat ng iyan mayroong kapalit buhat sa ating Diyos. Amen? Kaya patuloy tayo susuporta? Patuloy tayong makikipagtulungan? Patuloy tayong gagawa sa ubasan ng Diyos? Lahat po kayo, hahanapin ko sa 23rd anniversary. Amen? Iisa-isahin po namin kayo dahil tayong lahat ay sama-sama pupunta ron. Amen? At magdadala pa tayo ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapatid, at mga pamilya. Wala na yung amen ha. Para pagdating sa pamilya, hirap na tayo, mag-aakaya na po. Bakit nga gano'n pagdating sa pamilya? Pero hayaan po natin ang Panginoong Diyos ang kumilos. Amen? The definition of true riches, rich toward God, investing in what has internal value, virtue, love, and services. Ito ang pinakamahalaga sa atin Diyos. Na ang kayamanan mong ginagawa, iniimpok ay para sa atin Diyos. Tayo gumagawa ng kayamanan sa langit. Ang lahat ng iyong mabubuting gawa, ang iyong pag-ibig at ang iyong pagtulong at higit sa lahat, ang iyong sacrifices sa service o sa ating ministry. Amen? Stewardship, recognizing that all possessions are entrusted by God for His purpose. Na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon para sa kanyang layunin at ang application, shifting focus from earthly hoarding to heavenly generous living. Nang ating pag-iimpok hindi lamang sa lupang ito. Sometimes nga po, yung ating iniimpok at pinahalagaan sa lupang ito, nagiging sanhi ng kaguluhan ng mga taong naiiwan o iniwanang ng ating mga mahal sa buhay. Minsan, yung bahay, ari-arian, properties, yan nagiging mitya ng pag-aaway-away ng magkakapatid. Mga pamana. Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 6, the love of the money is the root of evil. Yung sobrang kasakiman, sobrang sakim, sobrang madamot, mapag-impog, mapagtabi, para sa sarili, para sa pamilya, para sa sarili. Pero sabi nga po dito sa atin, we must investing in what has internal value and recognizing all possessions are entrusted by God for His purpose. Shifting our focus on earthly hoarding to heavenly generous living. Sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things that above, not all things that on earth. Na lagi natin sa isip ang mabubuting bagay. Lagi natin sa isip ang kalugod-lugod sa ating Diyos. Huwag lamang puro pang sarili. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 4 verse 2, na huwag natin laging sa isip yung pansarili. Dapat nating isipin ang kapakanan ng bawat isa. Na ito ba'y makatutulong? Na ito ba'y makabubuti? Ito ba ay makakabigay kaluguran sa ating Diyos? Hindi na natin kailangan pa ng approval ng ibang tao para lang masabing kay tumutulong o gumagawa. Alam mo na tama ang iyong ginagawa sa harapan ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng approval ng ibang tao. Gagawa ka at kikilos ka dahil alam mo yun ang tama. Tutulong ka sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo naghahanap buhay, kaya tayo nagtitinda, kaya tayo nagnegosyo. Para i-provide ang ating pangangailangan personally, para sa ating pamilya, pero wag natin kakaligtaan ang gawain ng Diyos.
Amen? Hindi ko naman po minamasama kung magkano lang yung ibigay, itutulong, gaano ka oras. Wala po yung sa laki at dami o liit ng ating nga pong ibinibigay at itinutulong sa church o sa ibang tao na sa iyong puso't isipan yun, kapatid. Doon bumabase ang Diyos. Kung gaano kalaki ang iyong puso sa pagtulong, paggawa, at pagtugon sa ministry ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat lagi po natin isa-isip, a person life does not consist in the abundance of their possession. True life is found in relationship with God. Kaya ang taong mayaman yung merong relasyon sa Diyos. Ay mga kapatid, ang yaman-yaman mo pala. Amen? Hindi lang sa material na bagay. Ang tunay na mayaman yung mayroong relasyon, yung intimacy relationship with God. Dahil napaka-imposible na hindi ka pagyamanin ng Panginoon. Hindi ka paunlarin, hindi ka pagalingin, at higit sa lahat, hindi ka gamitin ng Diyos. Imposible po yun. Dahil kapag ikaw ay mayroong intimacy relationship with God, gagamitin tayo ng Diyos kahit sakali at liit ang talento na meron ka. Kaya wag mong hayaan na alisin ito sa iyo ng Diyos. Kaya ang lalaking itong hangal, nasa kanya ang paniniwala. Ang kanyang paniniwala, ang halaga ng buhay ay nasusukat sa laki ng kayamanan. Ang kanyang kayamanan o ang kanyang pamumuhay ay nakasentro lamang sa kanyang sarili, nakatuon sa material na bagay at nakalimot siya sa Diyos. Ang kanyang pangarap, ang kapagkakaroon ng katiyakan ng kasaganaan, katiyakan sa kapahingahan, katiyakan ng kasayahan o kapangahingahan, ang kanyang pagbaksak ay nagdudulot ng kalungkutan sa mga naiiwan. At doon natin nalalaman at naintindihan ang sobrang kasakiman ay nagpapakamangmang, nagpapahahamak at nagpapadukha sa harapan ng ating Diyos. Kung ngayong araw na ito, madinig mo at malaman mo, sabihin sa iyo ng Diyos, what if you heard those words, today you will die? Are you ready for that? Will you able to give an account for the way you raise or raising your family? Can you give account of what you're doing with your talents and ability? What about giving the account for the way you are spending time and energy? How about giving the account of what you have done with the money and wealth that God has blessed with you? Are you ready to give the account of the way you are using your body and you're managing your talent God given to you? This is a good example from this is a good lesson from bad example. Na ayaw ng Diyos, kapatid, ng bawat isa sa atin na nakakaalam ng karunungan at kaalaman at mga pangako ng Diyos ay hindi nagagamit sa tamang kaparaanan at sa kalooban ng ating Diyos. Huwag tayong maging mangmang, huwag tayong maging hangal, huwag tayong maging sakim. This a good example to all of us na magkaroon tayo ng passion and compassion for the soul. Sa darating na anibersaryo, umaasa ang Diyos, umaasa ang ating head pastor, umaasa ang mga leaders na ang bawat isa sa atin ay patuloy na susuporta sa 23rd anniversary na ating haharapin ngayong taon na ito. Maaring kami nangangamba, nag-aalala, subalit buhay ang Diyos, buhay ang pangako ng Diyos, nangako siya. Kaya lang ayoko po na dumating ang time na pagsisihan po ninyo na hindi kayo naging kaisa, kaanib ng layuning ito. Na hindi nyo maranasan ang pagpapala at pangako ng Diyos na inilaan sa bawat taong tumutugon at sumasagot sa panawagan ng ating Diyos. At ang nakalulungkot pa, bawiin ang lahat na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay magamit effectively, powerfully to His kingdom. Kaya ang layunin niya sa umagang ito, na ikaw at ako ay makaisa sa panawagang ito. Kaya to God be the highest glory.